Bakit di kumakain ng mga Muslim ng karne ng baboy? Ito ay nasusulat sa kanilang Noble Quran. Makikita ito ng 4 na beses. Nababanggit ito sa libro na ito ay napakaduming at hindi pwede kainin ng tao o di kaya ng mga kapatid natin na Muslim at kapatid natin na mga Adventist. Isa na dito sa Noble Quran na makikita sa 6:145, and it says, I do not find within that which was revealed to me, for there unto one who could not eat unless it to be dead animals, or blood is spilled out of the flesh of the swine, for it indeed it is impure. At makikita rin sa Noble Quran na 2:143, it's only forbidden to you dead animals, but the flesh of the swine and what which is stained at dedicated to Allah. Yun ang mga kapatid ng mga Seventh Day Adventist. Yes, ang Seventh Day Adventist ay hindi rin kumakain ng baboy dahil ito'y pinaniwalaan at saka nakasulat sa baraan kasulatan na ito'y madumi at hindi pinapakain ng Panginoong Hesus, at ito'y makakasama sa iyong kalusugan o kung sino mang kumain nito. At ito ay makikita sa Holy Bible, Leviticus chapter 11. Ang buong chapter nito ay mababasa dito ang madumi o ang mga pwedeng kainin at mga hindi pwedeng kainin, at kasama na dito ay ang baboy. Ang mga Adventist, pag makikita mo sa mga handaan, restaurant or buffet, ay maugali na nila magtanong kung ang pagkain kinakain nila ay magtatanong sila kung may halo ba itong baboy o di kaya ginisa ito sa mantika ng baboy. Kaya stricto sila. Tulad ng Muslim, ang mga Adventist ay paka-stricto din sa kung ano ang kakainin nila dahil ito ay marumi. Dahil ay narinig nyo na ito, ang you are what you eat. Ang pagkain ng mga di ka nais-nais na pagkain tulad ng karne ng baboy ay masyado naman tayo nakasama sa ating katawan. Makakakuha ka dito ng mga sakit na malaluba at nakakamatay. Papaisip ka na lang kung saan naman itong nakuha o di kaya ano ang kanilang mga basyan. Ang baboy ay scavenger o scavenger. Ang scavenger ay literal na kumakain ng mga dumi, putik at pati mga ibak o tayo nila at kanilang kinakain. Ang katawan nila ay matataba dahil sa mga na-convert na pagkain. Ang mga kinakain nila ay mabilis na matunaw. Dahil sa kanilang mabilis na metabolismo, madali silang gutumin. At dahil dito, ang digestive system nila ay hindi nakaka-convert o nasasala na ang mga lason o parasite na direktang nakakain nila ay natatransfer sa mga taong kumakain naman dito. Ang mga scientifico ay napatunayan ang karne ng baboy ay napakadumi. Ito ang video clip. Napag-alaman ng mga dalubhasa na ang pork liver o atay ng baboy ang isa sa pinakadahilan ng pagkakaroon ng mga tao ng hepatitis E. Napatunayan na rin, kaibigan, na ang Trichinella parasite o roundworm na nasa isang baboy ay maaaring maipasa sa taong kumain ito. Makakaranas ang sinumang tao na kumain ng baboy na may taglay nito ng pananakit ng tiyan, diarrhea at pagsusuka. At ang nakakabahala pa dyan ay ang mga uod na nakuha dito ay maaaring mabuhay sa bituka ng isang tao na kung hindi maagapan ay maaaring ang uod ay dumaan sa iba't ibang organs at daluyan ng dugo na siyang pwedeng ikalala ng lahat. Tulad na lang ng swine fever nito lamang nakaraang mga linggo, at bagamat sinabi ng World Organization of Animal Health na ang African swine fever ay walang epekto sa tao, ay nakakatakot pa rin kung isipin. Ito naman, kaibigan, ang 3 bagay na dapat nating malaman tungkol sa mga baboy. Una, hindi tulad ng ibang mammals, ang baboy ay hindi pinagpapawisan. Ang pagpapawis base sa ating elementary days ay ang pamamaraan na ginagawa ng ating katawan para maalis ang ilang mga toxins sa loob nito. Ibig sabihin lang yan, kaibigan, ang toxins na nasa loob ng baboy ay natatrap lamang sa loob ng kanyang katawan. Pangalawa, pag nakarne na, ang karne ng baboy ay ang mga laman nito ang pinakamabilis na magkaroon ng uod kumpara sa ibang laman ng hayop. Dahil siyempre, puno na ito ng bakterya in the first place. Pangatlo, ang laman ng baboy ay parang sponge.
Ito ay nagkukubli ng mga bakterya na kung ikukumpara sa ibang mga hayop tulad ng baka ay 30 times na mas nakakalason. Marahil ay naisip nyo na napaka-boring ang Seventh-day Adventist pagdating sa pagkain. Dahil hindi lang yan, pakaraming opsyon naman na pwedeng kainin. Ang mga kapatid nating Seventh-day Adventist, iba yung pwede makain sa lupa, sa tubig at maging sa himpapawid. At ito ay nasusulat sa buong chapter ng Leviticus 11 at iba pang chapter na matatagpuan sa Holy Bible. At napakaraming opsyon naman na pwedeng kainin ang tao habang nabubuhay dito sa mundong ito. At yan ay ang laman ng baka, kambing, tupa, yan ang mga herbal meat at saka gulay, manok at prutas na hindi naman kailangan kumain ng mga maruruming pagkain. At ito naman ay pinaniniwalaan nila na hindi lang nakakapagpabuti sa kanilang katawan at ito rin ay nakakapagpagalak sa Panginoong Hesus na magawa sa mundong ito. At yan ang ating mga kapatid na mga Adventist. Salamat sa inyong panonood.